Good morning, everyone. Good morning. So, this is May. Welcome, guys. Welcome to my channel. Just done running. Yes. So, I stopped by here to relax. Winter time na, guys. And winter time, yes. And saddest news and good news, guys. Saddest news, Grandpa passed away last night at 9:20 p.m. Yes, finally, good news. Grandpa no longer suffers, guys, because it's been 3 years that he's in bedridden. So finally, his suffering has ended, and so sad. Kasi nga, life ay hindi talaga natin hawak. Life is very uncertain. And finally, God has called his name. So, if you have an elderly, please do take care. Show them love and care. Kasi, that's the only thing na pwede mong magawa before he will call. And thank you. I want to say thank you to all of you. Thank you to all of my subscribers and to those who joined my channel. Thank you so much, guys. So, OFW update for today. Yes, just finished my running and stop by here para mag-relax or mag-cool down. So, seaside na yan siya, or seaside, yes, and daungan ng mga fishing boat, yate, mga yate at mga fishing boat. So, malawak yan siya, guys. So, dito tayo banda kasi hindi siya crowded dito. Then I will bring you there sa jogging track kung saan I usually jog after my long run, or doon ako nag-walk, guys, after my long run. Good morning! Kayo lang? So, napaiyak ako talaga, guys. Yes, napaiyak ako kasi pagkawala ni Lolo kagabi. Pero, masaya rin kasi finally, hindi na siya magsisuffer. Back to our topic pala. Siya na pala. Back to our topic. Kay Grandpa. Bilang isang caregiver, guys. Caregiver dito sa Hong Kong.
OFW working in Hong Kong, guys. At first, hindi siya madali. Mahirap siya, guys. While mama still alive, ano kami, it feels like a complete family. Kasi, very ano si mama, loving and caring. Ayaw ko niyang nakikita nahihirapan or nag-i-skip ng kain. So, mama used to take care of me, guys, nung buhay pa siya. Pero nung nawala si mama, 2020, yes, nung namatay si mama, 2020 March, doon nagsimula, nag-ano si grandpa, para siyang nawalan ng ano, guys, ng pag-asa. Kasi ayaw na niyang gumalaw, pero nakakalakad pa rin siya at the time, year 2020. Yes, kasi namatay si mama March 28. Then nag-cremate siya is September 3. And after niya, naka-wheelchair na si Lolo, pero nakakalakad pa rin siya kung hindi lang siya nakakalakad ng malayo. Kaya kapag lumalabas, nakalagay siya sa wheelchair, and then mayroong dalawang Indonesian na tumutulong sa kanya magbuhat or magpaligo. Then sa pagkain, ako kasi Lolo, magpaligo lang and magbibis. Then later on, by the year 2021, okay pa naman siya. Hindi pa siya bedridden. Nakakabangon pa rin siya na mag-isa. And nakakapagsalita pa rin. Nakakagalaw, nakakasubo ng pagkain. Pero mga paglipat na ng bahay, kasi nilipat siya dito sa medyo sa city, guys. Kasi dati yung tinitira ni Lola at Lola is parang nasa probinsya sa atin, pero ano pa rin siya, guys, parang city, kasi nga develop ang country ng Hong Kong, diba? So very convenient pa rin, pero yun lang, napakalayo sa hospital, pero malapit sa market, malapit sa shopping mall, lahat. Kaya nilipat siya dito banda na malapit sa hospital. Then after that, mga 3 years ago, yun na, ayaw na niyang bumangon, ayaw niyang gumalaw, lahat ng sinasabi niya is gusto ko nang mamatay, kailan ko siya kukunin. Pero the more you want, the more na parang pinapahirapan niya, kasi sitwasyon niya. Ano siya, guys? So, totally na talaga siya, sitwasyon niya, which is every week mag-injection na ng vitamin B12. Then later on, once in a month. And ito na sana last na ano niya, kasi nag-hospital appointment kami last month, which is vaccine niya is every 3 months sana. So kakabaksin lang yan noong 27, November 27. Pero hindi natin na yung Lolo, kasi nga totally bedridden na siya, at saka nag-lose weight na siya, parang buto na lang na binalutan ng lahat. Dahil pagkain niya for the past 3 weeks is blended food na lang, hindi na siya nakaka-lunok ng solid food. So ang ginagawa ko is mag-blend ng food, then
earphones mo. Kaya masama man ang pagdasal na kukunin na siya. Pero mayroon yan sa isipan ko na sana kukunin na lang si Lolo kaysa ganito napapahirapan siya. And last night, noong kasi yung dalawang indoor is parang bihira lang nilang minumove si Lolo, takot sila kasi. So na-discover na nagkaroon na siya ng bed sore sa likod kasi hindi na siya nakakagalaw nga. So marami na siyang sugat sa likod. Then bandang mga 8 pagkikisa ng diaper na ano na tanggal yung ngipin niya, yung nag-isang ngipin niya natira. And ayun, mga 8:30 parang iyon na siguro yung ano ni Lolo, yung after na siyang mabihisan, signs na siguro yun. So parang nahirapan na siyang huminga, and by the time mga 9 o'clock tumawag ng emergency ambulance. So yun, kinuha siya and dadalhin sana sa hospital, but hindi naka-out ng hospital guys. At 9:20, yes, 9:20 p.m. nawala na si Lolo. Pero nakakasad, pero ganyan ang buhay guys. Hindi natin nahawak ang buhay. Only God knows kailan yung hangganan natin, kailan tayo kukunin, and He has the right na magbigay rin ng buhay. So that's an update ko na OFW life dito sa Hong Kong. Thank you again. Thank you for your time. Please, if you do like any of my videos, share it to your any social media platform or to your YouTube community. And do subscribe guys, hit that notification bell so you'll be notified whenever I uploaded a new video. Thank you again for watching. Time check. Mainit siya ngayon guys, 21 degrees winter. And time check is 8:10. So that's all for today. Thank you again. See you. Bye bye.